Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio, ang co-founder at production manager ng Hiyas Urban Mushroom Farm, si Jack Iyas, at ang co-founder ng at R&D manager, si Miss Ina Patungan. Good morning po at welcome sa Pro Pinoy. Hi ma'am, good morning. Good morning po, Kong. Good morning. Jake. Good morning, Ina. So, partnership ito. Yes. Yes po. Okay, before you went into this business, anong mga ginagawa nyo? Pinagkakaabalahan. Bali ako po, Kong, ay nasa executive optical. Optician po ako doon. Yes. Ako naman po kung ay isang researcher, academic writer po ako online. Yun, before venturing into mushroom farming. Wow, what a combination. Di ba? May mata sa isang mata. Oo, mata. Mata ng agila. Uy. Yung isa naman, researcher. So, sinong nagkaroon ng idea about the mushroom farm? So actually, sir, it was pandemic. Brainchild po ito ni Jack. Hobby niya lang po ito. Then, naituro sa atin ng pandemic, di ba po, na dapat meron tayong source of food dahil nung panahon ng lockdown, panahon na wala tayong source ng mga groceries and all, kailangan meron tayong tanim kahit papano sa mga bakuran natin. So, sinimulan niya po na magpatubo ng mga ilang pirasong mushroom. Then, yun, naging mushroom, kaya dahil ito yung source ng healthy food, ginawa niya po itong business after nanalo kami sa Young Farmers Challenge program. Oh, wow. Opo, nakita ko po kasi yung kahalagahan ng pagpa-farm. Although, ito po kasing mushroom, pwede siyang i-grow lang kahit sa maliit na space. So, since nasa urban area po kami, sa loob ng subdivision, wala pong malaking space na pwedeng gamitin. Kaya yung harapan po ng bahay namin, which is 15 square meter lang po, doon po muna kami nagsimula. Ako po, doon nagsimula. And then, nung nanalo na po kami ng Young Farmers, nakapagpatayo po kami ng 35 square meter naman po. And then, yung lupa po na ginamit namin sa loob ng subdivision, yun po yung parang excess land na hindi na napapakinabangan, tinutubuan na lang po ng damo, binabahayan ng mga ahas. And then, kinonvert po namin into grow house ng mushroom. Mushroom. Okay, there are so many variety of mushrooms, no? Anong klaseng mushroom ang ginogrow nyo? White oyster mushroom po. Gumagamit kayo ng plastic at saka sawdust? Hindi. Yes po. Yes po. So, ganon din, no? Kasi marami kami naging guest dito na ang produkto naman nila ay yung parang chicharon, crispy mushroom. Na nilagyan nila ng iba-ibang flavor naman. Like salted egg, cheese, all this stuff. No? Flavors. Pero itong atin, ay, at least kakaiba yung produkto nila. Yeah. Preserved mushroom. So, gaano katagal magpapagrow ng mushroom? From day zero po, inaabot po siya ng 3 months bago po Ma-harvest. ma-harvest yung bunga po. So, anong seedling ang ginagamit nyo? Bali, kami po mismo ay ang gumagawa ng tissue culture. And then, yun, from F0 to F1, bago po namin i-transfer into fruiting bag. So, pandemic lang po ito, naisipan nyo, napanood nyo po ba? Or inaral nyo talaga ang pag-mushroom grow? Ano lang po, dahil po sa inspire na rin po ni yung sa Tagaytay po, mushroom burger. Mushroom Yung grow. katabi ng hotel, La Vista. Opo. And yun po, during pandemic po, naisipan ko po na what if i-try ko kaya itong mushroom sa harapan po namin. Doon po siya nag-start. May merong mushroom burger, di ba? Yeah, mushroom burger. Very healthy yun. Yes. Jo, tandaan mo, mushroom burger. Meron ka mushroom burger. Meron daw. Ang galing talaga ni Miss Jo. Oo. So, ilang bags po yun, yung una yung napag-grow? Una po, 150 lang 150 Bags. bags. Na ako po mismo yung gumawa. Medyo mahal po kasi yung fruiting bags, amounting 35 pesos per bags. Wala po akong ganung kalaking pera para bumili ng
Marami. Imposible naman. Ang mahal-mahal ng salamin Salamin. ngayon eh. Bali, optician lang naman po ako doon po. Ah, Ako lang po yung gumagawa ng mga lens. saan po ba kayo nakatira? Sa Montalban po. Dito sa Rizal, Montalban, Rizal. So, doon nag-start ka ng paramihin pa ng paramihin. Sinong unang kliyente? Mga Kapitbahay kapitbahay po. po. Anong ginagawa nila sa mushroom niluluto din? Opo, bali meat alternative po siya, ma'am. Meat alternative. Protein. So, saan ka pumasok dito sa negosyo na ito? So, after Kasi kung hindi ka masaya dyan, ipapirate kita. Kailangan ko ng research and Researcher. development dito. Opo, bali, noong after pandemic, maluwag na po, inintroduce niya po ito sa akin as a business venture. So, sumali po kami sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture. Tapos doon po, gumawa po kami ng business plan about this. So, yung business plan po namin ay pinalad na maging isa sa mga regional awardees ng Region 4A. So, doon po ako pumasok kong. Doon po kami nag-start na Sa i-develop. research and development. Yes So, po. tell us about your research, yung plan about the mushroom. So, aside from growing the mushroom, instead of selling it raw, you wanted it processed. Yes, sir. Pero eventually na po namin na-discover yun. Dahil po, nung una po yung sa marketing po namin, fresh lang po siya. Okay. Pero yun po yung isa sa naging struggles namin, yung unpredictable market behavior. Mahirap i-market yung mushroom. Yes po, kasi minsan, meron po kaming maraming harvest, wala naman pong naghahanap. Though yung demand nandun, malaki po. Pero hindi namin nasasabayan yung kumbaga timing ng market. Then, may point naman na maraming naghahanap, wala po kaming ani. So, ang nangyari, ang dami po naming nasayang, ang dami naming nabulok na mushroom. So, sabi namin, why not i-develop natin into products na mas mahaba yung shelf life? Kaya po, isinilang yung aming mga produktong nakabote. Process. So, Yes, po. bakit naisip nyo na preserve mushroom? Meron namang karamihan ng nag-grow ng mushroom, ang ginagawa nila yung chicharon. Well, one of our selling point po kasi na maging kakaiba naman. Dahil Unique. nung market research namin, puro mushroom chips. So sabi namin, why not yung pwedeng pagsaluhan ng pamilya for food, for dinner, yung ganun po. So, na-develop namin yung mga ulam, mga appetizer katulad ng atsara, bagoong. Doon So, po nag-start. tell us about yung mga produkto nyo ngayon. Atsarang mushroom. Ano pa? Meron po kaming, ito po ang aming best seller, ang vegan mushroom bagoong, at award-winning din po ito. Wow. Dahil nanalo po ito ng 2023 Ato Pearl Awards. Grand winner po siya for best souvenir gift, food category siya, municipal level. Tapos meron din po kaming mushroom bagoong with alamang. Yung mga hindi po familiar sa taste nito, gusto pa rin may Alamang. yung alamang talaga. Yun po yung kanyang ano. Tapos meron po kaming, isa din po sa mga best seller namin yung mushroom crackers po. Oh, wow. So, you have only 3 products, no? Ito, atsara, mushroom, vegan, Vegan. vegan bagoong, mushroom, and then yung may alamang. Yes po. Bali, Ano yung isa? spicy po. Spicy. Spicy lang. Tatlo, 4, spicy. Pero Wala. bagoong din yon. Opo. Bagoong. Pero meron din po kami kong na order-based lang sa pre-order lang po. Yung mushroom Shanghai, sisig, mushroom din po siya. And then, Pulburon. pulburon. Ayan po. Paano yung mushroom? Paano Ayan nangyayari po yung ganun? ating mushroom sisig sa screen. Yun, yung mushroom sisig yan. Apo. Bali, yan po ang madalas pong umorder sa amin kong through Facebook ay yung mga plant-based at saka mga vegan. Oh. Okay, Merong isang wow. 100 grams. Oo. Ilang yan, serving? Good for ilang tao? Good for 2 po. Yung 100 grams. Opo, depende sa appetite. Pag nasarapan po, kulang yung 100 grams. Alam mo, as far as I can remember when I was still young, napakasarap kasi ng mushroom na soup. So, hindi ba kayo nag-offer ng mushroom soup? As of now, kung hindi pa po, dahil number 1 concern po namin yung shelf life. Oo nga. No, I mean, to sell it for
for the household para gawing soup. Kasi ang sarap ng mushroom soup eh. Yung fresh po siguro po. Tapos sila na yung fresh nga, magluluto. oo. Opo. So kung kunyari nagbibenta kayo ng fresh, magkano naman ang kilo ng fresh mushroom? It ranges from 200 to 220, depende po sa Per klase. kilo? Oh, Opo. parang karne na rin. Ne, mahal ang baboy eh. Ayun, Baboy mga 260. 250 to 60. Ito mas mura ito. So since this is the substitute, isipin mo na lang na baboy ang kinakain mo. Oh. Same lasa lang naman ba? Or- Hindi. Hindi. Iba yung lasa ng mushroom. Magkaiba po ng lasa. Nga lang, magkaiba po sila ng health benefits. Ano-ano po ba yung health benefits na talagang nasa mushroom? Yan po, ang mushrooms po, lalo na po yung oyster mushroom ay sagana po sa antioxidants. Marami din po siyang proteins, fiber, marami din siyang vitamins na essential for the body. Kaya meron din siyang mga therapeutic na mga benefits katulad ng anti-inflammatory, antioxidants, katulad po ng nasabi kanina. So yan po talaga healthy alternative siya kasi wala siyang cholesterol. Yun po yung isa sa pinaka-important. Ibig sabihin, huwag kang kumain ng baboy. Kasi may Mushroom na lang. cholesterol. Di ba? Yun. Bukod sa may fats. May fats. Ito, pure protein yan. Fat-free po siya. Fat-free. Pure protein. Di ba? Parang nagigigit. Pero iba yung lasa ng taba ng baboy. Di ba? Parang yung adobo, hindi masarap pag walang taba eh. Baboy, Na, si Jo, naglalaway kagad si Jo. So ano-ano po itong nasa loob ng atsara? Bali, mushroom po siya, and then white oyster din, and then may carrots, at saka raisins. Yan. Yung usual na nasa atsara. Pero yung twist niya, instead na papaya, instead na radish, meron po tayong mushrooms. Mushroom. Tapos vinegar ang gamit nyo? Opo. What kind of vinegar? Cane vinegar po. Cane vinegar. So ito ang classic. Meron pa bang ibang niyan? Ibang... Wala na po. As of na wala pa po kaming spicy version. Ito Magkano? naman, anong oil ang gamit nyo? Parang gourmet kasi yung preparation. Yes, Yung toyo gourmet. Coconut oil po. Coconut oil. Which is healthy naman. Ni-research talaga. Yun po yung isa po kasi sa advocacy po namin na to provide healthier options sa market. So, hindi lang kami doon nag-focus sa providing fresh mushrooms to mitigate the demand. Pero, yun din po yung makaroon ng mas marami pang pagpipilian yung mga tao. Kasi yung una din po namin na-encounter nung nagbebenta kami ng fresh, hindi nila alam paano lutuin kung. Kaya sabi nila, paano ba lutuin yung mushrooms? Same question. Paano po ba lutuin? Yes, kaya nag-provide po kami ng food options na pwede para sa mushroom. So, pwede pala siyang gawing atsara, pwede siyang gawing appetizer, lagyan ng alamang. Bukod po dito, ano pa? Yung Meron pwede? kaming Shanghai, lumpiang Shanghai gawa sa mushrooms. Meron pa yung sisig. Tapos, stir fry, yung mga pangsahog sa gulay. Yun. So, hindi pa kayo gumagawa ng bola-bola na mushroom? Bola-bola? Sa bahay. Ano yan? Kasi substitute yan sa pork eh. So, pwede mong gawin kung Shanghai nagawa eh. Bola-bola pa kasi. Wala namang balot Hindi yun. mambobola, kundi bola-bola. Parang walang balot na Shanghai. Diba? Bali, gumagawa rin po, yun nga lang, pang personal consumption ako. Wow! Opo. I-market din nyo yan. But siyempre, kailangan keep it chilled. Or kaya vacuum Seal. packing para naman ma-preserve ng matagal. But keep it chilled. Para pag may bibili, i-microwave na lang. Or kaya i-fry, deep Ipa-fry. fry. Tama. Masarap din yon. Pwede natin gawin yan to. Pwede nga. Kung merong mushroom hamburger, pwede rin kayong gumawa ng mushroom siopaw. Mushroom nuggets din daw. Diba? Mushroom siopaw. Masarap yun. Actually, kung isa po yun sa mga inaano namin, dine-develop, na magkaroon pa kami ng options. Pero ang una namin gustong i-develop sa ngayon, ito, para mas mas maganda yung kanyang packaging, mas maganda yung kanyang shelf Ito life. talaga tatagal kasi glass eh. Ang permeability nito napakaganda. Tapos yung cup nito may rubber sealing yan eh. So pag nilock mo, walang makakapasok. After putting it in the bottle, ini-steam ba nyo ito? Yes po. Retort?
Yes po. Talagang tatagal ito ng 1 taon. Kasi kung may retort, tatagal ng 1 taon. Galing ng researcher Magaling siya. Magaling. Nire-retort nila. Okay, saan ba yan available ngayon? At saka magkano po? Mhm. Bali yan, available po siya sa aming social media, sa Shopee, TikTok, at sa Hias Urban Mushroom Farm page, Facebook page po siya. At mabibili nyo lang po siya sa murang halaga sa bigan natin, yung ganito kalaking bote, 160 lang po yan kung. Okay. And then sa Achara naman po, 125, and then sa Mushroom Classic, 135, and 140 naman po sa Spicy. Sa crackers naman po, ayan, murang-mura lang yan. 35 pesos lang po yan. Yung Meron ka ng crackers. healthy snacks. So, okay, Apo. yung crackers, ginagrind nyo yung mushroom, and then minimix nyo with what kind of flour? Cassava po. Cassava Cassava flour. flour. Okay. Kasi neutral yung cassava flour. Neutral yung lasa. So, malalasahan mo ngayon yung mushroom. Yes po. Kasi pagka ang gagamitin mo naman ay cornstarch, malalasahan mo yung corn. Diba? Ang galing. Magaling talaga. Namumuro ka naman, ma. Ayan. Paano po kayo nagkakilala if ever magkaklase dati? Magkakilala po kami sa church. Yun po. Sa church. Anong church? Sa Bataan po. Yeah, Christian church or Catholic po. Catholic church? So, both of you sing? No po. Hindi ka member ng choir? Hindi po. Hindi. Sa simbahan lang. So, dumating po kayo, di ba? Ilang taon na po yung kumpanya nung nanalo kayo ng award? Bali, Startup po. Startup pa lang. Startup po. Okay. So, when was that? 2022 po, nung napanalunan namin yung grant. In-establish namin yung venture 2022 din po, after winning Young Farmers Challenge. Then yung formal operations po namin, 2003 po, January, nung namunga na po yung mushrooms. Wow. So, ilang square meter na ang tinataniman nyo ng mushroom? As of now po kung ay 35 square meter po. Yung niya, yung laki, lawak ng area. And then yung laman naman po niya is 2,000 fruiting bags. Bags. Apo. At ayun po, yung other facility naman po sa loob ng subdivision, narerentahan po namin. Okay. Apo. So, like for example, kasi kakaiba nga ito eh. Yes, Kung bago. malalaman ito ng ating mga viewers and listeners at ng taong bayan, at talagang maraming bibili niyan kasi healthy yan eh. Yes. Paano kung lalakas yung demand nyo? Kaya ba? Do you have any future plans, research and development? Yes po, actually, Kong, sa ngayon po, to be honest, hindi po namin kinakaya yung demand. Kita mo, hindi. Hindi po namin kinakaya yung demand. Gawa po ng kulang po kami sa facility. At mababa po yung aming production ng fresh. So, since raw material po namin ang fresh mushroom, gusto po namin i-scale up pa yung aming production ng fresh mushroom para makater namin yung demand nitong aming mga produkto. Bukod po sa fresh. So, saan kayo malapit? Muntalban. Montalban po. Montalban. Apo. In addition po kung doon sa sinasabi ng business partner ko, bali, yun po, isa po sa nagiging po kasi namin, struggle po ngayon ay yung mababang production ng fruiting bags. Ngayon po kasi mano-mano lang siya. Bali, sa po namin, sa upscale po namin, inaano po namin na magkaroon kami ng mga machineries. Sa processing? Sa production po ng fruiting bags. Apo. Bali, yun po. Sa ngayon po kasi mano-mano yung halo, so time-consuming po yung paghahalo, yung pagbabags. Paghalo Fruiting ng... bag na. anong gamit niyo? Sawdust po. Sawdust. Tapos, anong mga nutrients ang nilalagay niyo? Meron po siyang darak, Darak. rice, tsaka sugar, and then apog po. Yun lang, ano? Apo. Yun lang po. Bali, Apog is limestone, no? yes po. Bali, yun lang po yung ina-add namin, ginagamit namin yung old, lang po, old way. Nung Traditional. When you say all the way pa, no? Bali, yun po. Kasi ngayon po kasi kung may mga ginagamit ng mga... May mga enzymes na pong hinahalo. So, we want to stay organic para yung aming produce din po ay organic.
Okay, hindi nyo nilalagay niya ng rock phosphate. Hindi pa. Yung limestone kasi is just to increase the pH. Pangpataas ng pH yung lime. Di ba? Yung rice husk naman, kailangan anuhin mo rin yan, yung gagawin mong biochar. Biochar. But I think kailangan din ng mushroom ng nutrients. Like for example, phosphate and potassium. Yung potassium, pwede kang bumili ng yung powder na banana. Banana peel? Rich in potassium yan. Or kaya yung banana peel, gawin mo powder yan, yun ilalagay mo, ihalo mo. So paghalo naman, may mga 1 bagger na cement mixer. Doon mo ihalo sa cement mixer. Mabilis ang paghalo niyan. Mura pa. Try natin. Try natin kung. Try po natin yan. Di ba? Opo. So, phosphate, lagyan mo ng phosphate, lagyan mo potassium. Mga nutrients yan eh. Nutrients yan. Yun yung principle na yan. So, organic lahat yan. These are all minerals coming from the earth. Di ba? At saka yung banana naman, organic yung banana, di ba? Research and development. Well noted po. Sa marketplace, ang dami nagbibenta ng Powder. banana powder. Actually, raw materials yan sa ketchup, banana ketchup. Banana ketchup. At saka banana cake. Ayun. Sikat din yan. Kaya lang mahal itong, kasi from banana talaga. You want it cheaper, may mga gumagawa dyan ng mga banana chips. Bilhin mo yung Peel nila. or kunin mo yung peel, tapos ida-dry mo, and then ipapowder mo. Ayun. Hanap tayo. So may potassium ka na, may phosphorus ka, okay na yan. Kasi Tapos may limestone ka na, di ba? organic na organic. I would even suggest na instead of limestone, gawin mo dolomite kasi ang dolomite may calcium at may manganese. Magnesium. Magnesium makes it not susceptible to disease. Kasi anti-immune yun eh. Tama ba, ma'am? Noted, sir. Na-note Noted na. po. Aaralin ni Ma'am yan mamaya. Pero yung may mga government agencies na po na tumutulong sa atin. Bali, kami po ay bukod po sa Department of Agriculture na tumutulong po sa amin para kami po ay mas maging visible sa market. So yung trade fairs po, yun po yung naging malaking tulong sa amin ng Department of Agriculture. Pati po yung constant na kanilang pag-assist sa amin in terms of capacity building. At bukod sa Department of Agriculture, ang DTI po ay tumutulong po. Kami po sa ngayon ay isa po sa mga KMME mentees ng DTI Rizal. So, yun po, yung mga government agencies. Nakita na pala ni PBBM ang produkto mo. Opo. Hindi ba kayo nabigyan ng premyo nung manalo kayo? Meron po, sir. Yun po yung aming naging puhunan dito po sa... Magkano yung puhunan? Kung hulaan mo ang computer ko. Baka pamagi. Wag. Hulaan. Wag mo munang sabihin. Oo. Pero, Hindi, yung pinanalunan kasi yung pala yung naging puhunan. so ngayon po ba may mga bazaar pang nakalinya para sa taon? Bali meron po, ma'am. Saan po ito? Sa, ayan po, sa, Antipolo ngayon po, sa, every other week po, nasa Antipolo kami, Kadiwa, and then, sa ngayon po may mga nakapila, pero hindi pa po namin alam kung, exact date, kung kailan, Yung every week po na yan, weekend lang? weekend po. Every other week po, Wednesday. Every other Wednesday. Every other Wednesday. Saan po mismo ito? Sa Sumulong Park po, Antipolo. So may Kadiwa pop-up store po. So may mga Kadiwa events na kami po ay invited. So dun po kami madalas na matatagpuan. Yun po. Physically. Pero online po, Shopee, at TikTok, tsaka Facebook po. Ayan. Sa TikTok po, anong pangalan natin? Yes, Urban Mushroom Farm. Buo pa rin po. Yes po. Pero yun na nga, ang malaking problema nila, they cannot keep up with the demand. Yes, kung. Maraming gusto mag-order, hindi namin kayang i-deliver. So, hindi masyadong mabigat na problema yon. Because most of the businesses, ang problema nila ay yung merkado. Yeah.
kayo wala pala kayong problema kasi Malakas pala. ang lakas ng demand. So you just have to improve your production facilities. Marami na po Both in growing and in processing. processing. Marami po bang tauhan or kayo-kayo pa rin? Kami-kami pa rin po. So may mga on-call po kami ng mga youth. Pag wala silang pasok, sila po ay tumutulong sa amin. Lalo na po sa production ng mushrooms po. Ayan. Ayan, dahil oras na para sa mga comments. Malay nyo, meron kayo makitang business partner pa. Oo nga. Para naman may katuwang na yung Oo nga. pagpaprocess Do you natin. accept business partners? Kasi Oo. maraming nakikinig diyan. At saka, Mga interested. this is something new. Di ba? Open po ba tayo? Opo. Open po kami for any interested partners. And po, na mag-venture po dito sa aming business. Ano pong requirements? Dapat meron din na silang existing growing Actually, pwede naman pag-usapan along the way. So, kung ano po yung, ang ano po namin ngayon ay tie-up po, partnership for production distributorship naman. okay. Pero hindi kayo nakipag-tie up ng mga mushroom growers para magiging supplier yun ng mushroom? Para sapat na. For Montalban po kasi, sir, konti lang po kaming growers doon. So, at saka po yung isang concern din po namin ay yung quality ng mushrooms. Dahil na-try po namin nung malakas nga po yung demand niya, so kinakapos kami. So, to compensate yung kakulangan namin ng fresh harvest, kumuha kami sa iba. Unfortunately, hindi siya, sabihin po natin, hindi siya doon sa set quality na namin, na gusto namin for fresh May mushrooms. standard kayo. Yes po. So, instead of mag-outsource kami ng mushrooms, ang sinikap namin, padamihin yung aming fresh mushrooms. Interested si Kong sa lasa ng mushroom crackers. Ilang percent ang cassava flour dito? Bali, 1 is to 1 po. 2 is to 1. Bali, Ano yung 2? 2 po yung cassava. Baliktarin mo. Okay po. Dapat mas maraming mushroom. Mas maraming mushroom. Pero masarap siya. Masarap. Isinasaw-saw sa... Suka. May dala po kaming May pala kaming suka suka. para dyan. Wow! Tandem talaga. Bigay ko kay Joy ito mamaya. Nakaisa ka ko, ha? Dapat makadalawa sila. May laban tayo. My suggestion is, damihan mo yung mushroom flour kaysa cassava. Para lasa. Para matawag mo talaga yan na mushroom cookies. Crackers. Crackers. Kasi kung mas marami yung cassava flour, then that is a cassava cracker. So make it 50% or 51% or 55%. Then you can call it mushroom cracker. Okay? Ayan. Ito na para sa mga interested. Ang mga comments, babasahin na ni Andres Bonifacio Jr. Sino Mushroom Farm? Good morning, Kong Butch and Miss Joanna from General Villegas, Pia Argus Burgos, Erlinda Bachelor, JBM Tia, Jillian Baguio, Jose Mendoza, Roda Cannon Muyo, Luan Cherry Macabani, Dalia Bacerno, Marvin Alafani, Aya Salazar, Humberto Camacho, Trisha Denise, Camille Restum, and Monet Ortiz, Basilio Galofin. Good morning po sa inyong lahat, mga kapro Pinoy. Good morning. Albia, new day, new inspiring episode dito sa Pro Pinoy. Manood na tayo dahil iba-iba ang kanilang binibigay sa atin para tayo ay matutong magnegosyo. Masayang manood ng Pro Pinoy. Sherlyn Plaza, good morning, watching from Talisay, Cebu City. Hasmin Ababan, ang sarap siguro niyan. Kakaiba ay natikman na namin, masarap talaga. Sheila Beniga, good morning, watching from Quezon City. Tikman. Joel Gallardo, good morning, watching from Zamboanga City. Luki kami, lagi mga taga Mindanao. Ang sasarap lagi na mga ino-offer ng Pro Pinoy, pero wala rito. Christy Montilla, watching from Butuan City. Magandang umaga mga ka-Pro Pinoy. Raymond Pangapalmea, wow, mushroom. Very healthy yan and kakaiba ang paggawa. Galing, susubukan ko rin yan. Jacqueline Duenas, good morning, watching from Davao City. Paano makabili niyan? Nationwide po ba ang delivery ninyo? Yan, nationwide po ba? Yes po, sir. Yes po. Yes po, ma'am. Kasi nasa Shopee eh. Pwede. Okay.
Jeneline Villegas. May shelf life po ba yan? Meron po. 1 year. 1 year, okay. Wow, lahat may mushroom. Ang sarap kumain ng healthy. Very inspiring din ang kwento na nagpapalaga sa kalusugan. Ang ganda-ganda ni Binibining Joanna. Uy, wow, makapunta nga dyan. May kinakainan kami dyan sa Madison. Minsan si Dennis Trillo nakain din. Ito yung sa Bibsi Pig. Okay, Jane Lamigo. Hello po, good morning po mga kapro-Pinoy dito. Marami po tayong matututunan pagdating sa negosyo. Jana Piodos, ang galing ng mga pwedeng magawa pala sa mushroom. Ngayon lang ako nakakita ng mushroom at tsara. The best kayo and very inspiring ang kwento ninyo. Sana dumami pa ang mga katulad ninyo. Gertie Vergara, sikat yan sa Rizal. Inihalo ko sa tahong yung mushroom nila. Sobrang sarap. Nasarap ang mga nako at marami ang nakakain and healthy pa. Jenny Crisostomo, yes po, parang masarap din po yung mushroom siopaw. Hindi pa ako nakakatikim ng mushroom siopaw, pero pusang siopaw nakatikim na ako. Okay, back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Sinadjust yun ni Kong Siopaw. Siopaw. Kasi pwedeng bola-bola, pwedeng siopaw. Di ba? Mushroom siopaw. Yes. Meron pa po silang hindi naibida sa atin. Yung suka ng mushroom crackers, ang sarap. Sila ang Sugar cane, ano yan? Di ba? Sugar cane. Sugar cane din po. Siyempre, yung sugar cane juice, hayaan mo lang yan, maging suka yan. Oo. Di ba? Tinimple daw po nila na para swak doon sa cracker nila. So, kung meron kang hinahanap na lasa, baka nandito kung... ang sarap, ang sarap. Hindi, maasim talaga. Basta anything sweet, aasim yan. Sugar cane. Tingnan mo, yung suka galing sa tuba, pag harvest mo ng tuba, matamis yun. Di ba? But hayaan mo lang yan, magiging tuba yun. Maasim-asim. And then magiging suka Suka yun. na. So, from nectar, pagbayaan mo, magiging tuba, iinumin yun para malasing ka. Pero may alcohol na kasi yun. Pahayaan mo pa, magiging suka yan. Di ba? Oh, yun yung parang hindi na kailangan ng preservative kasi preservative na itself. Yung suka, preservative yan eh. Yeah, suka na siya. Ayan. May binibenta rin po kayo yung per bottle ng suka? Yes, meron po kami binebenta rin na suka. Oh, magkano naman po yun? 90 pesos lang, ma'am, yung aming spice vinegar. And then makikita nyo rin po siya sa Shopee and then sa Facebook page po namin. Saan kayo kumukuha ng sugarcane juice? Yung mga pre-made, Kong. Pre-made. Pre-made, opo. So, bibili lang kayo ng juice na? Yes po. Or suka na? Suka na po. Suka na. Pero we make sure na cane vinegar po yun. Kung para sigurado ka, bumili ka talaga ng sugarcane juice. Di ba? Then, hayaan mo lang. Lagay mo sa plastic. Let it ferment. Pag na-ferment na yan, magiging suka Suka yan. na. Ayan. So, 89 pesos, 90 pesos. Isang litro na yun. Ano lang po, 350 ml. 350 ml. Ayan. Bagay na bagay daw sa kanilang crackers na 35. Organic din yun. Yes. Healthy living tayo dito. Kaya naman, para ibigay yung pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik Andres Bonifacio Jr. Yes, Binibining Joanna! First time mag-guest nila Ma'am Ina. Kaya naman, ang ating lucky caller from more than almost 500 viewers this Thursday morning, manggagaling sa Payatas, Quezon City, Marites Galofin. Magandang umaga sa'yo, Marites! Marites. Mukhang Nakikimarites ka pa. Nakikimarites pa? Hulaan mo to. Marites ka. Okay. Marites. Okay. Sa tingin mo, magkano ang naging kapital na ginamit nila Miss Ina sa pagsisimula ng kanilang Hiyas Urban Mushroom Farm? 100K po. 100,000 pesos! Makuha kaya niya ang 400 pesos. Joanna, itanong mo na kay Miss Ina. Ayan. Miss Ina, magkano naging kapital? Yan po. So, yung naging capital po namin ay 250,000 pesos po. Yun po yung napanalunan namin sa Young Farmers sabi ko na Challenge. nga. Okay! Kaya naman sa Monday, 600 pesos na ang
pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Comput and Miss Joanna. Wow, grand prize na po iyan, no? Yung 250. Regional pa lang. Regional. Original. Ang regional. grand prize, baka 1,000,000 na. Wow. Ang ganda na nun. Di ba? Ayan. So, 250,000. Ano-ano po ang unang napundar? Bali, ayun po, nakapagpagawa po kami ng growing house. House na. Doon po siya galing, and then yung mga space na narentahan po namin, doon din po galing yung panimulang pagrenta namin, at saka yung machineries po namin, yung autoclave para po sa sa mga bottled product natin, at saka po sa spawning and then bagging machine yan. Ayan. Wow. Ano naman po yung para sa atin yung pinakamalagang payong pwede nating maibigay doon sa gusto ring magtagumpay sa negosyo? Ito po yung lagi naming sinasabi pag tinatanong kami yan, Miss Joanna. Be a risk taker. Kasi po, patunay po sa amin yan kasi nung una parang takot kami to venture into mushroom business dahil una, wala po kaming puhunan, then di kami, parehas kaming hindi po into agribusiness. Pero dahil naging risk taker kami po ay naglakas ng loob na mag-join sa Young Farmers Challenge. Kaya doon na nagsimula na kami magtuloy-tuloy sa aming business. So yun, ang payo po namin sa inyo, be a risk taker. Huwag po kayong matakot na magsimula ng inyong mga negosyo. Kung yun po ay passion nyo, katulad po ng naging passion ni Check dito, simulan nyo po yun. Parang yung guest natin Kahapon. 18 years old. Risk Alam mo Team. yung pangalan ng company niya? Risk Team. 18 years old, sumugal na din. Risk taker din. Risk takers, yeah. Ang kanya naman ay mushroom. Carrots. Carrot chips. Oo, yeah, healthy. Paano po ba kayo na-introduce sa Young Farmer? Bali sa Bureau of Plant Industry po, nagtitrain po kami doon. Nagtitrain po kami regarding sa pagpapatubo ng mushroom. Yung classmate po namin, nagkwento siya about dito sa Young Farmers Challenge na yun po, sabi niya gusto niya daw i-join yung mga kasamahan niya sa bundok na masisipag na mga kabataan. And then, kami po, nagkaroon kami ng, pwede nating i-try ito, sige, subukan natin. Kaya yun po, dun po siya na-introduce sa amin. And then, trinay po namin na jumoin. At pinalad naman po. Kaya yun, salamat po sa Department of Agriculture. Batiin Shout out po kay Ma'am Jocelyn. Yan. And po, siya po yung nag-introduce sa amin sa Young Farmers Challenge. Miss Jocelyn, ikaw pala ang susi ng tagumpay. Ayan na nga. So, mayroon ba kayong babatiin? Oo po, batiin nyo na. Batiin na nyo ngayon. Ayan, binabati po namin ang mga masugid naming mamimili or customers ng Hiyas Urban Mushroom Farm. At salamat po sa inyo at wag po kayong mag-alala. Pananatilihin po naming affordable at healthy at ang aming mga produkto. At number one po ang quality. Yung Young Farmers po ba ay annual? Yes po. Bali, sumali po kami second year po ng program. So, 2023, tapos 2024, may bagong batch ulit sila. At ngayon. sasali kayo ulit? Bawal na pong Ano sumali. Yan naman. Pang-national na sila. Pang national na kayo. Hindi kayo sumali ng national? Hindi po kami pinalad na makasama sa national. Kasi ano po yun ko, bali, pipili po ng provincial awardees, then pipili ng out dun sa mga provincial awardees, pipili po ng regional awardees. So sa top 7 awardees ng buong Pilipinas for the regional level, pipili po ng ng national awardees. So, hindi kayo napili? Unfortunately. Ang daya nila, no? Dapat lahat dapat makasali. Give everybody an opportunity and a Nagkaroon chance. naman po kami ng chance na i-defend po yung aming business model canvas. Pero hindi lang po talaga kami So nakapasok. then, Hindi kami nanalo. you were allowed to participate, but hindi kayo napili. Napili. Okay. Oo. So, ano bang... Requirements. Anong requirements. category yung competition na yan? So, ano bang mga more or less qualifications na Yes. masasabi mong meron kaming ganito, at kaya kami nanalo?
number one po, innovation po. So, dun po kasi sa Young Farmers Challenge, ini-emphasize yung innovation ng ating mga young farmers. So, isa sa tinitingnan po nila to at kung paano po i-defend yung marketability ng products. So, sa dami po ng magagaling all over the Philippines, yung top 3 po yung kanilang pinili. So, yun po yung nanalo ng grand winner po. Sa national, magkano naman yung ano? Premyo. If I'm not mistaken po, 500K po. On top of 250K. Oh, wow. So, ibig sabihin na yung 250K, natanggap na nyo yun. Yes. So, kung nanalo pa kayo, Another five- 300 at... another 500. Another 300 po. Para maging 500. 500. Okay lang yun na hindi kayo nanalo. Daya nila eh. Dapat iba na yun. Oh, so, ayan. Summer Vibe. Nag-guest na rin kayo ng Summer Vibe Cafe. Nanalo. Yung may malaking check. Nag-guest na natin. Yung nanalo ko ng Summer Vibe Cafe. Malaking check ako nga. Okay. Malaking cheque, may laman ba yun? Ayan. So, mga nagigas pala natin dito sa Pro Pinoy Award winning talaga. Ayan. Pero congrats pa rin kahit hindi. Next year ulit pwede. Hindi na po. Upscale. Upscale na po. Upscale po. May ibang... Category. Ibang category. So, 1 million ang premyo noon. Doon tayo dapat manalo. Pag ang tinanim mo ay tao at tumubo, yun. Mag-champion ka niyan. Grabe! Ayan, maraming salamat po. At naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ang kwentong hatid ng Hiyas Urban Mushroom Farm ni na Jack Iyasa at Miss Ina Patungan. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Pasiklab Stories of Nego Success. Dahil ang magaling na furniture provider makakasama natin bukas. Ako pong muli si Joanna Lunang, niyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!